Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nakikinig sa aking munting channel. Nawa po ang lahat ng mag-subscribe, like, at share sa kwentong ito ay magkaroon ng napakadaming blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Sa isang gubat na punong-puno ng mahabang damo at nagtatayugang mga puno, nakatira ang isang gwapong lalaki na nasa edad 22 anyos na. Walang iba kundi si Nathan. Wala na siyang kapamilya kahit na isa. Dahil tinakwil siya ng kanyang angkan dahil siyang itinuturong salarin sa pagkamatay ng kanyang pinsan na babae. Sinampan siya ng kaso ng kanyang kamag-anak, subalit napawalang bisa din. Wala kasi silang sapat na ebidensya kung siya nga ba talaga ang totoong salarin sa karumaldumal na krimen. Simula noon ay wala nang ni isang kamag-anak ang nais na kumausap sa kanya dahil sa takot na baka kung anong maaaring gawin niyang masama sa mga ito. Dahil doon ay siya na lamang ang nagpakalayo-layo at tumira siya sa isang liblib na gubat upang doon tumirang mag-isa. Tanging pangangaso lamang ang kanyang kinabubuhay doon. Nagtatanim din siya ng mga iba't ibang gulay sa malawak na lupain sa kabundukan upang maibenta at may pambili ng bigas sa araw-araw niyang pangangailangan. Isang hapon habang naglalakad siya sa gitna ng kagubatan, ay nakakita siya ng isang malaking baboy ramo. Dali-dali siyang nagtago sa masukal na damuhan bago hulihin ang baboy. Pagkakataon ko na ito para marami akong kitain ngayong araw. Pag nahuli ko to, siguradong madami akong magiging pera. Sige, lumapit ka pa dito at nang mahuli na kita. Bulong na sabi ni Nathan sa kanyang sarili. Maya-maya pa'y lumapit na nga sa kanyang pinagtataguan ng baboy ramo. Hindi na niya pinalampas ang pagkakataon at agad niya itong hinuli gamit ang malaking lambat at itak na kanyang hawak. Hinagis niya sa baboy ramo ang malaking lambat bago hinampas ang ulo nito, na naging dahilan ng pagkamatay nito. Nang makita ni Nathan na wala nang mali ang baboy ramo, ay agad niya itong tinalian ng paa upang hindi na muling makatakas kung sakaling magkamali pa ito. Nang mga oras na yun ay agad na siyang pumunta sa bayan. Dala-dala ang baboy ramo upang maipagbenta. Sa kabutiang palad naman ay mabilis siyang nakahanap ng buyer at binayaran siya ng 4,000 lamang. Mura lamang kasi ang bigayan ng baboy ramo lalo pat patay na ito ng kanyang ibinenta. Matapos noon ay agad na siyang nagmadaling pumunta sa palengke upang bumili ng isang sakong bigas. Nang sa ganon ay hindi na siya maubusan ng pagkain na stock sa kanyang tinitirang kubo sa gitna ng kagubatan. Habang naghahanap ng mabibilhan ay nasagi niya ang isang babae na nagmamadaling naglalakad. Tila may hinahabol itong oras dahil sa kanyang kinikilos. Ay sorry miss, pasensya na kung nasagi kita. Tulungan na kita sa nalaglag mong gamit. Pasensya na ha, hindi ko naman sinasadya. Paghingi ng pasensya ni Nathan sa babae. Okay lang po kuya, kasalanan ko din naman kung bakit mo ako nasagi. Nagmamadali din kasi ako dahil may meeting pa akong pupuntahan. Pasensya ka na din kuya, sabi ng babae. Nang matapos mapulot ang lahat ng gamit ng babae, ay agad na itong nagpaalam sa kanya. Salamat po kuya, pasensya na po ulit, mauna na po ako, salamat po. Nakangiting sabi pa nito bago tuluyang nagpaalam. Tatanungin sana ni Nathan ang pangalan ng babae, ngunit hindi na siya nakasalita pa. Nagmamadali kasing umalis ang dalaga dahil tulad nga ng sabi nito ay may meeting pa siya. Simula noon ay tila ba hindi na nawala sa isip ni Nathan ang mukha ng dalaga. Napakaganda kasi nito at mukhang mabait pa. Ganon ang tipong babae na gusto ni Nathan. Yung maamo at mukhang hindi kabastos-bastos. Sana ay muli kong makita ang magandang babae na yun. At pag nagkita kaming muli, ay hindi na ako papayag na hindi ko siya makikilala. Grabe, ang lakas ng tama niya sa akin. Mukhang na love at first sight yata ako sa kanya ah. Bulong pa ni Nathan sa sarili habang nakaiga siya sa kubo ng mga oras na iyon. Kinabukasan ay maagang gumising itong si Nathan upang mamitas ng mga gulay na tinanim niya.
May ilan kasi siyang customer na gustong umorder ng mga sariwang gulay na tanim niya. At pagkatapos nga ng kanyang pamimitas noon ay agad na siyang bumaba ng bundok upang dalhin ang mga gulay na order sa kanya. Aling Ana, magandang umaga po. Ito na po ang mga gulay na in-order niyo sa akin. Madami po yan at sariwang sariwa. Basta pag gusto niyo pang umorder pa ng mga gulay, ay sabihin niyo lamang po ako ha. Dahil ang dami pa po akong tanim doon. At nakakasigurado po ako na fresh ang lahat ng gulay ko. Sabi ni Nathan sa Ali. Oo naman Nathan, kaya nga sa iyo kami palagi nagsasabi ng mga gulay dahil alam naming lahat ay mga bagong pitas. Doon kasi sa dati naming kinukuhanan ay ang papangit ng pagkakagulay. Yung mga dinadala sa amin na pecha ay may mga butas-butas na. Kaya yun, nasayang lamang at hindi na nabili ng mga mamimili. O siya, sige na. Ito na ang bayad at baka may pupuntahan ka pa. Sabi ni Aling Ana sa kanya bago iniabot ang bayad. Habang binibilang ang pera na binayad sa kanya ay napatigil siya. Sumagi kasi sa kanyang mga mata ang magandang babae na dumaan sa kanyang harapan. Nathan. Mukhang nabighani ka ata sa ganda ng babaeng dumaan sa harap mo ah. Kilala mo ba yon? Tanong ni Aling Ana. Sa totoo lang Aling Ana, gusto ko talagang babae na yon. Gusto ko siyang makilala at makausap. Kaso nahihiya kasi ako. Kilala niyo po ba siya Aling Ana? Tanong ni Nathan. Nako, oo naman Nathan. Kilalang kilala ko ang babae na yon. Siya si Tracy. Kilalang kilala yan dito sa palengke. Dahil anak yan ng mayamang pamilya sa lugar na ito. Kaya kung magtatangka kang ligawan siya, ay huwag ka na magtangka dahil masasaktan ka lang. Oo, alam ko na gwapong lalaki ka at hindi imposible na pwede siyang magkagusto sa'yo dahil mukha naman kayang bagay. Pero papaalalahanan kita ha, dahil ang lahat ng nagtangkang manligaw sa babaeng yan ay hindi na nakita ng kanilang pamilya. Usap-usapan pa na pinapatay daw ng mga magulang niya ng mga yon. Pero usap-usapan lamang naman yon. At wala namang sapat na ebidensya. Alam mo naman ang chismis diba? Pero sa totoo lang Nathan, mayaman ang pamilya ng babaeng yan. At tatapatin na kita. Baka hindi ka pumasa sa pamilya niya kung sakaling manligaw ka din. Mahabang sabi ng Ali. Ganun po ba Aling Ana? Pero tingin ko po sa kanya mukha naman siyang mabait. Sa totoo lang po, unang kita ko pa lamang sa kanya ay nabighani na talaga ako sa taglay niyang ganda. Wala naman po sigurong masama kung liligawan ko po siya. Diba? Tsaka tulad po ng sabi nyo, wala namang sapat na ebidensya na mga magulang niyang dahilan ng pagkamatay ng mga lalaking nanliligaw sa kanya noon. Kaya susubukan ko po na ligawan siya Aling Ana. Nakangiting sabi ni Nathan sa matanda. Siya, sige Nathan. Ikaw ang bahala sa kung anong gusto mo. Sino ba naman ako para makialam sa mga bagay na makapagpapasaya sa'yo? Siya, sige na. Lapitan mo na at mamaya ay aalis na din yan. Utos pa ni Aling Ana. Agad na ngang nilapitan ni Nathan ang babae. Kinausap niya ito at nakipagkilala siya. Hello miss? Ikaw ba yung nakasanggian ko nung nakaraan? Yung nagmamadali nung nakaraang linggo? Tanong ni Nathan habang nanginginig ang labi dahil sa labis na hiya at kaba. Napatingin naman ang babae at pilit na minumukaan siya. Nang mapagtanto nito na ito nga ang lalaki na nakasanggi niya noon ay agad siyang sumagot. Opo, ako po yung babae na nagmamadali nung nakaraan. Yung tinulungan niyo din po pagdampot ng mga gamit kong bumagsak. By the way, maraming salamat pala sa pagtulong sa akin at pasensya na ulit kung nasanggi kita noon. Nagmamadali kasi talaga ako dahil may importante akong meeting noong mga araw na yon. Nakangiting sabi ng dalaga kay Nathan. No problem miss. Sa totoo lang, kaya kita nalapitan ngayon. Gusto ko sana makipagkilala sa iyo at makipagkaibigan na din. Kung walang problema sa iyo. Nahihiyang tanong niya sa dalaga na sinagot naman kaagad nito. Kaibigan? No problem po kung gusto mo akong maging kaibigan. Sa totoo lang ay gusto ko din magkaroon ng kaibigan. Dahil wala akong masyadong kaibigan dahil pinagbabawalan ako ng family ko.
na makisalamuha sa ibang tao. Pero kung gusto mo naman na maging kaibigan ako, ay okay lang po. Nga po pala, ako po si Tracy. Ikaw, ano pong pangalan mo? Tanong ng babae sa kanya. Salamat naman at pinaunlakan mo ako para maging kaibigan mo. Sa totoo lang wala din ako masyadong kaibigan. Dahil nakatira ako sa gitna ng kagubatan. Medyo masalimuot kasi ang nangyari sa buhay ko. Pasensya nga pala, medyo nagdadrama na ako sa'yo. Sabi ni Nathan sa dalaga. Okay lang Nathan. Di ba sabi mo gusto mo akong maging kaibigan? So willing ako makinig sa lahat ng pinagdadaanan mo. Don't worry. Hindi naman ako madaldal na tao para ikwento sa iba ang karanasan mo. Kahit ngayon lang kita nakilala ay ramdam ko na mabait kang tao. Wait, tara doon sa bakanting upuan. Upo muna tayo doon at doon tayo magkwentuhan. Matagal-tagal na ding panahon na wala akong nakakausap na ibang tao. Aya ng dalaga sa kanya na pinaunlakan naman ni Nathan. Pumunta sila sa bakanting upuan at napagkwentuhan nila ang kanilang buhay. Sa totoo lang Tracy, tinakwil kasi ako ng aking mga angkan dahil ako napagbintangan sa mga bagay na hindi ko naman talaga ginawa. Kaya simula noon ay nagpakalayo-layo na ako sa kanila at hindi na nagpakitang muli. Halos ilang taon na akong naninirahan sa gitna ng kagubatan. Walang kasama, walang kaibigan at higit sa lahat, walang kapamilya. Malungkot na kwento ni Nathan sa dalaga. Alam mo, maswerte ka nga kasi malaya ka na gawin ang mga bagay na gusto mo. Pero ako, grabe ang trato sa akin ng mga magulang ko. Palibasa nag-iisa akong anak ay sobrang higpit nila sa akin. Sa katunayan ay tumakas lamang ako sa kanila dahil gusto kong makalaya man lamang kahit konting oras. Mayaman nga kami, pero para naman akong isang ibon na nakakulong. Halos hindi ako makalaya. Mas mabuti pa siguro kung naging mahirap na lamang kami. Malungkot na sabi pa ng babae. Magsasalita pa sana si Nathan nang biglang nakarinig sila ng malakas na sigaw mula sa kanilang harapan. Nathan, tumakbo ka na. Bilisan mo at baka kung ano pang gawin sa ni Papa. Bilis! Natatarantang sabi ni Tracy. Hindi Tracy, kaibigan mo ako diba? Harapin ko ang tatay mo at ipapaliwanag ko na kaibigan kita ang nagkukwentuhan lamang tayo. Sabi pa ni Nathan. Dahil doon hindi na nagpumilit si Tracy na paalisin si Nathan. Hinarap niya ang tatay ng dalaga at kinausap ng maayos. Magandang araw po sir. Huwag niyo pong sasaktan si Tracy dahil nag-uusap lamang po kami. Pagpapaliwanag ni Nathan. Sino ka para utusan ako Kilala kitang lalaki ka. Di ba ikaw yung mangangaso na nagdadala ng mga gulay at mga hayop sa mga palengke? Hoy lalaki, sinasabi ko sa'yo, ngayon palang ilayuan mo ng anak ko dahil hindi ako magdadalawang isip na ipapatay ka. Huwag mo sabihing nanliligaw ka sa anak ko dahil pag nangyari yun ay hindi ka nasisikatan ng araw. Maliwanag, hindi nababagi ang anak ko sa isang hamak na mangangaso lamang na katulad mo. Tandaan mo yan. Tracy, tayo na. Tumayo ka na dyan. Bilisan mo't umuwi ka na. Galit na sabi ng lalaki. Wala nang nagawa itong si Tracy kundi sumunod na lamang sa utos ng kanyang papa. Mabuti na lamang iyon para hindi na masaktan ng kanyang kaibigan na si Nathan. Nang makalayo ang mag-ama ay naiwang tulala si Nathan na nakaupo. Labis siyang nasaktan sa masasakit na sinabi ng tatay ni Tracy na isa lamang siyang hamak na mangangaso at hindi nababagay sa isang dalagang mayaman na tulad ni Tracy. Simula noon ay pinilit ni Nathan na maging matagumpay sa buhay. Nagsikap siya na kumita ng malaking pera para makaipon at may maipagmalaki sa tatay ni Tracy, ngunit sadyang mailap sa kanya ang tadhana. Kahit anong sipag niya ay hindi pa din siya makaahon-ahon sa buhay. Makakaipon nga siya ng pera pero dadating naman ang araw na magkakasakit siya. Kaya naman ang perang naipon niya ay mapupunta lamang sa gamutan. Samantala sa kabilang banda naman, isang araw habang naglalakad itong si Nathan sa gitna ng kagubatan, ay nakakita siya ng isang nakabagsak na puno. May butas ito sa pinakang ilalim na parang sinadya ng tao.
Dahil sa kuryosidad niya ay sinilip niya ang loob ng puno. Labis-labis siyang napapitlag nang makita ang loob nito. Dahil meron doong nakalagay na isang malaking kahoy na kahon na parang pilit na ipinasok sa loob. Upang malaman niya at makita ang laman noon ay pinutol ni Nathan ang puno. Dali-dali niyang kinuha ang kahon at binuksan iyon. Laking gulat niya nang makita ang napakaraming gold bar na nakasilid doon. Lumingon siya sa paligid at tiningnan kung may tao na nakakita sa kanya bago kinuha ang mga gold bar at inuwi sa bahay niya. Kinabukasan ay agad siyang pumunta sa bayan upang ipagbenta ang mga ginto. Kumuha lamang siya ng isang gold bar noon at ang iba ay itinago sa ilalim ng kanyang higaan. Tuwang-tuwa naman siya nang malaman ng presyo ng isang gold bar. Tumataginting iyon ng halos 7 milyong piso. Dahil sa swerteng nangyari sa kanya ay naging maayos ang buhay ni Nathan. Nagkaroon na siya ng napakaraming ari-arian at nagtayo din ng mga negosyo na kalaunan ay nakilala agad. Sobrang naging mayaman si Nathan. Pero sa likod noon ay hindi pa din siya naging mayabang at nanatiling humble pa din. Isang araw habang naglalakad-lakad si Nathan papauwi sa kanyang nabiling bahay ay bigla niyang nakasalubong ang tatay ni Tracy. Nilapitan siya nito at kinausap. "Hoy lalaki! Ikaw yung nakausap ng anak kong si Tracy noon, di ba? Muli, pinagbabantaan kita na wag mo siyang liligawan dahil hindi ako boto sa'yo. Ayaw ko sa may hirap na tao na tulad mo. Gusto kong mapapangasawa ng anak ko ay mayaman din. Kaya wag kang magtatangka na ligawan ng anak ko dahil alam mo na mangyayari sa'yo. Maliwanag ba?" Pagbabanta ng lalaki. Dahil doon ay hindi napigilan ni Nathan ang sagutin ng lalaki dahil sa pangmamata na ginagawa nito sa kanya. "Mawalang galang na po. Sobra-sobra na po at ang pangmamaliit na ginagawa niyo sa akin. Para sabihin ko po sa inyo, hindi na po ako yung dati na nakilala ninyong mangangaso. Dahil isa na po ako ngayong negosyante at may-ari ng iba't ibang negosyo sa lugar na ito. Milyonaryo na din po ako na tulad ninyo. Matagal ko na itong hinintay na muli kayong makausap po. Dahil gusto niyo po naman na mayaman din ang mapapangasawa ng inyong unika iya, maaari ko na po ba siyang ligawan? Dahil mayaman na din po ako at kaya ko na siyang buhayin." Walang pagkaalinlangan na tanong ni Nathan sa tatay ni Tracy na nakilala niya sa pangalang Terso. Dahil sa narinig ng mayabang na lalaki ay para siyang naging isang maamong tigre. Nagbago din ang pagtingin niya kay Nathan at para bang naging super close sila. "Alam mo, sa totoo lang, bagay kayo ng anak ko. Kaya kung maaari, welcome na welcome ka na sa bahay namin. Pumunta ka na doon, ligawan mo ang anak ko at walang pipigil sa iyo." Nakangiting sabi ni Mang Terso. Simula nga noon ay niligawan na ni Nathan si Tracy. Ilang buwan lamang siya nanligaw sa babae at sinagot na din agad siya nito. Sobra-sobrang saya nilang dalawa nang makalipas ang ilang taon ay nagkaroon na sila ng anak na babae na pinangalanan nilang Sasha. Tunay nga na mapaglaro ang tadhana. Dahil sa mahabang panahon na nanirahan si Nathan sa gubat, ay hindi niya inaasahan na doon niya pala matatagpuan ng swerte para sa kanya. Kaya ikaw na nakikinig sa kwentong ito, huwag mawala ng pag-asa. Dahil baka kinabukasan ay sa iyo naman dumating ang oras na para sa iyong swerte. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.